Na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence na ko. May inamin si Boying Rimulya, kabibig. Opo, totoo pala yung chismis noon. Nagkasakit itong si Boying Rimulya. Naku po, meron tayong ombudsman na sakitin. Sabi ng mga ilang netizen. Sabi pa dito, naku, kawawa pala si Boying Rimulya. Ipanalangin natin na sana maging magaling na siya sa kanyang sakit. Ito pa ha. Ngayon palang, Boying, gumawa ka ng ikaganda ng iyong kapwa. Alisin sa puso ang revenge at repent. Uy! Nako, as in, na-trending ito, kabibig, after ng in-interview si Boying Rimulya at nag-share siya sa mga nangyayari sa kanya noong 2023, kung ano ang kanyang pinagdaanan. Sabi pa ina-examine, that's what he's doing, going after the corrupt and revising DDS executive order about the sell-in. Kaya ano pa, righteous. Bakit gumagawa naman ng tama si Boying? Marami ding mga supporters si Ombudsman Boying Rimulya. Ito kabibig ha, para marinig nyo ang kanyang istorya ni Boying Rimulya sa kung ano-ano ang mga sakit niya. Ang dami palang sakit ni Boying. May cancer, may basta ang dami kabibig, kasi masyasyak ka talaga. Yung iba naawa kay Boying Rimulya, sabi, uy, second life mo na yan, alagaan mo, magpakatino ka na, gagawin mo ang dapat na gawin mo. Ay, nako. Yung iba naman, ay, kinarama ka pala, tama pala si Maharlika. Yun, mga komento ng mga, mga netizen natin. So, panoorin nyo ang video revelation ni Boying Rimulya. Watch this video. Noong 2023 na-diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito'y ginamot rin ako. Ako'y sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor, dito sa St. Luke's BGC, Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy, 2 cycle, tapos total body irrigation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Para palitan yung bone marrow. Yun ang pinaka-factory ng dugo. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak. So yung anak mo yun? Anak ko, full match kami. Buti Kaya na lang. naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. In fairness, kawawa. Talagang savior ang anak ni Boying Rimulya kasi yun ang tumulong sa kanya to survive, mga kabibig. At ano ang inyong komento, opinion hinggil sa pag-share ni Boying Rimulya? Yun pala yung that time na parang naaagnas na ang mukha ni Boying Rimulya, yung parang ang payat-payat niya. That time pala nagkaroon na siya ng chemo, I think so, tapos operation pa niya, di ba? So sabi, ito mga netizen, sabi ng isang netizen, tama pala sinabi ni Madam Maharlika sa vlog niya na may leukemia si Boying. Good thing, Sir Boying, gumaling ka. That is another life. Another chance to serve God and the Filipino people. Huwag niyong sayangin, sir. Do what is right. Yan ha. Very bad thing na nabuhay pa. Ano ba na? Sana na mayapa na lang siya. Huwag naman po kayong ganyan ha. Kay Boying. Kahit alam natin na kayo ay galit kay Boying. Meron kayo nalaman tungkol sa group effort, kung saan kanilang pinakidnap, pinakulong si Pangulong Duterte sa ICC. Time, panahon ang magsasabi at it will tell you kung may makakarma ba, may mananagot ba sa mga ginawa nila kay Pangulong Duterte. Pero nung malaman natin ang story ni Boying, madami din siyang pinagdadaanan, mga kabibing.
Ito pa ang kabibig. Alam nyo na after ng term ng boss nyo, matagal na siyang pagka-ombudsman, ay alam nyo din itadahilan niya. Sabi ng isa, that's karma, kaya puro kasakit. At may kasabihan, ang masamang damo, matagal mamatay. Hindi ako natataka na buhay pa ito dahil papahirapin ito ni Lord para pagdusahan ang mga kasalanan niya. From Joseph Mangabot. Oy, Joseph ha. I-pray na lang natin sa Panginoon na baka nalinawan na ang pag-iisip ni Boying ba at gagawin niya ang tama. Masakit pala yan, pero bakit siya umupong ombudsman? Nag-apply ka, bibig, di ba? So, naalala niyo pa rin ba yung video ni Maharlika? Ay nako, pahanapin natin na, ito yung video. So, totoo pala yan, no? Grabe talaga mga insider ni Madam Maharlika, no? Dapat maging good ka na ngayon, Boying. After the operations and diagnosis of cancer, and God save you, give you another chance to live, at gawin mo ang tama na nagawa mo ang, mga mali. Gawin mong tama. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng second chance. Pero Boying, di ka pa rin nagbabago from Rachel La Chica. Oy, naku po kayo talaga ha. Kahit impyerno hindi ka tanggap. Uy, wag naman po kayong ganyan ha. Saya naman na meron pinagdaanan mo ay pinili mo Boying na maging mabuting tao. Pero mas pinili mo maging salungat sa lahat. Binigyan ka na ng pagkakataong mabuhay pa. Dahil may pera ka, pipiliin mo maging mabuting tao. Hindi pa huli ang lahat. Habang humihinga ka pa. Ito pa. Ganon pala dapat magpakabait ka na para may magandang legacy kang maiwan. Pero panay sa kaliwa, sa kabutihan ang kapwa ang ginagawa mo, Boying. From Melissa Cruz. Ito yung taong pinahihirapan ni Lord bago mamatay. Huy, from James Cruz. Ano pa yung mga komento ng ating mga netizen? Sir, ang dami mo na palang pinagdadaanan. Baka binigyan ka talaga ng misyon, kaya mabuhay ka pa. Pero sana lang, hindi si Satanas ang nagbigay ng misyon na yan. Kaya baka po pwede sa natitirang buhay mo, ibigay mo na ang pinaka-the best at totoong serbisyo para sa future ng mga anak at apo mo at mga kabataan. Hayaan mo na lang yung para sa atin na may mga edad na para lang sa future ng kabataan, sir. Parang awa mo na. From Peter Dudes Abendan. Kung totoo man yan, paraan na yan ng Diyos sa mga kasalanan niya. Kaya sir, habang may panahon ka pa, magsisi ka, gawin mo na ang narapat para sa taong bayan. Yun mga kabibig ha. Yun ang mga komento ng mga netizen. Mr. Ombudsman, God is giving you a signal to change and do the right and good and fair acts. Don't waste the chance that God has given you to change for good and do things for the glory of God. Do right decisions and humble yourself. Don't be arrogant, as the time to face our Creator and face judgment is near, kaya magpakabait na po kayo. Don't be influenced with money and don't bend the law. I just wish you well and full recovery. From Ann Mirador. Talaga, bendalo talaga, no? So yun kabibig, ano ang inyong reaction sa isinare ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa dami niyang sakit, dami niyang operasyon na pinagdaanan, and here he is a living testimony na always God gave you second chance to correct your mistakes, to do good things towards other and to serve the countrymen. Anong komento nito kay Boying? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.